Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Tayo po mula itutunghay ng ating pong pagbasa. Hahangin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 8, mga talatang 51 hanggang 59. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral, kailanmay di makakaranas ng kamatayan." Sinabi ng mga Hudyo, "Ngayon natitiyak naming inaalihan ka na nga ng demonyo. Ano bang akala mo sa sarili mo?" Sumagot si Jesus, "Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, iya'y walang kabuluhan. Ang aking Ama ang nagpaparangal sa akin at sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit siya ay nakikilala ko. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makikita niya ang araw ng pagparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito ay sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon, nakita mo na si Abraham." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, bago ipanganak si Abraham, ako na." Dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin, ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Mapapansin po ninyo sa ating pagbasa na sinasabi ni Jesus na kung ikaw, ako, tayo, noong mga panahon niya, ang kanyang mga kausap, sinasabi niya na kung sila'y susunod at namumuhay ng kanyang mga turo at ng kanyang mga aral, ay hindi makakaranas ng kamatayan. Nagalit yung kanyang mga kausap. Bakit? Sapagkat alam naman nila na walang taong nabubuhay na magpakailanman. Ang lahat ng tao ay mamamatay. Ngunit ang tinutukoy ni Jesus na mabubuhay magpakailanman ay ang pagkabuhay na maguli. Sapagkat lahat tayo ay mamamatay. Sapagkat kapag ang isang tao ay namatay, ang kasunod dito ay paghuhukom. Dalawa ang destinasyon ng tao, buhay at ang kamatayan. So sinasabi dito sa ating pagbasa na sinasabing si Jesus ay inaalihan ng demonyo ayon sa kanilang palagay. Bakit? Sinasabi pa ng ating Panginoon na hindi niya pinaparangalan ng kanyang sarili, kundi ang kanyang Ama ang nagpaparangal sa kanya. At sinasabi rin niya na si Abraham mismo ay natuwa nang malaman ang kanyang pagdating sa daigdig. Biruin mo, sabi ng kanyang mga kausap, wala ka pang 50. Iniaalin tulad mo ang iyong buhay, ang iyong edad kay Abraham, di ba? Pero sinasabi ng ating Panginoon, bago pa isilang si Abraham, siya na nga. Bakit? Siya'y umiiral na eh. Anak nga siya ng Diyos eh. Isa nga siya sa Trinity, di ba? Sa 3 persona. So pinatutuhanan ni Jesus sa kanilang harapan na hindi siya ordinaryong tao, hindi siya ordinaryong propeta, kundi siya'y isang Diyos, anak ng Diyos. Dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin, ngunit nagtago si Jesus at lumabas sa templo. Hindi nila matanggap, bakit? Kalapastanganan para sa kanilang pandinig yun eh. Natukuyin niyang Ama ang kanyang Diyos, ang ating Diyos, ang kanilang Diyos. Ipinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Paglapastangan para sa kanila. Hindi nila mabatid, hindi nila maunawaan yun eh. Puntahan na po natin ang pinakasuising salita sa ating pagbasa. Tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral, kailanmay di makakaranas ng kamatayan. May isang antropologo na nagturo ng laro sa mga bata sa isang tribo sa Afrika. Naglagay siya ng isang basket ng prutas malapit sa isang puno. Sinabi niya, ang unang batang makalapit sa puno ang magkakamit ng lahat ng ito. Nang ibigay niya ang hudyat, nagulat siya sapagkat sabay-sabay na naglakad ang mga bata, magkakahawak kamay hanggang makarating sa puno. Laro ito eh. First come, first serve, di ba? Contestant. Pero ang nakakatuwa, yung mga bata dahan-dahang naglakad sama-sama na magkakapit kamay. Pagkatapos, sama-sama nilang pinaghatian at masayang kinain ang mga prutas. Nang itanong niya kung bakit ganito ang ginawa nila, gayong pwedeng isa lang ang makakuha para sa kanyang sarili, marahan nilang sinagot, paano magiging maligaya ang isa lang sa amin habang ang lahat ng iba pa ay malungkot? Totoo nga naman, di ba? Paano magiging maligaya ang lahat kung isa lang ang kakain? So magiging maligaya ang lahat kung sabay-sabay silang kakain, kaya sabay-sabay silang lumakad magkakahawak kamay na makarating doon sa prutas, kaya sila'y kumaing masasaya na sabay-sabay. Ang gandang prinsipyo, ang gandang pag-uugali, ang gandang wisdom kung ito'y ating magaganap, kung ito'y ating magagawa.
na aalisin sa ating buhay ang pagiging makasarili, di ba? Ito ang Ubuntu na nangangahulugang ako dahil sa tayong lahat. Ito ang isang konkretong halimbawa ng aral na nais ipabatid ni Jesus, ang matutong magmahal ng kapwa kagaya ng pagmamahal sa sarili. O nga naman, kung isa lang ang nakarating, nagpapakita na mahal lamang niya ang kanyang sarili. Paano niya mapapakitang mahal niya ang kanyang kapwa kung siya lang ang kumakain at siya lang ang kumuha? Kaya't ipinakita nila ang pagmamahal nila sa bawat isa nang sabay-sabay silang makarating at sabay-sabay nilang kinain yung prutas na nasa ilalim ng puno. Ang lahat ay maligayang mabuhay sa diwa ng pagbibigayan, pagkakaunawaan at pagmamahalan. Bilang hamon, paano magiging tunay na makadiyos at makikapwa ang ating iglesia? O nga naman, paano magagawang tunay na makadiyos at makakapwa ang bawat Kristiyano, ang bawat mananampalataya? Yun, ang isang halimbawa na ginawa ng mga kabataan sa paligsahan na naglagay ng isang basket na prutas sa ilalim ng puno na kung sino ang unang makakarating kanya ang lahat ng prutas. Pero ano ang ginawa ng mga kabataan? Sabay-sabay silang nakarating, dahan-dahang lumakad, magkakapit kamay, kaya't sila'y masayang nagkainan ng may pagkakaisa, may pagmamahalan na wala ang pagiging makasarili sa bawat isa. Maraming salamat at pagpalain ng Diyos ang ating araw sa bawat araw. Ang akin lamang palaging masasabi, hayaan natin ang Diyos, ang palagi ang maging Diyos ang ating buhay. Bye-bye and bye-bye!